Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video is another tutorial video. So ngayon pag-uusapan naman natin is kung paano mag-download ng offline maps dito sa ating DJI RC controller. So this is the RC2 from Mini 4 Pro. So ito yung gamit natin ngayon. But basically parehas lang naman kung paano mag-download din sa RC1 controller. Bakit nga ba kailangan natin mag-download ng offline maps? So ang purpose for me, if ever I will be flying my drone somewhere, bago ako magpalipad, bago ako pumunta dun sa lugar na papaliparan ko, dina-download ko na muna yung offline maps. Ang purpose nun is para updated yung maps dito sa ating controller. And then, gusto ko kasi makita yung actual na maps. So, nakikita ko kung flat yung area, may bundok, yung mga bahay, kung malapit sa dagat. O alam na alam ko. So, makikita mo doon kung ano yung exact na mapa natin. At ang kagandahan nun is updated yung ating mapa. So, yun lang naman. Ang purpose lang nun is since downloaded na siya, so hindi na magkakaroon ng loading. Pag nag-zoom ka sa map mo, kitang-kita mo na yung mapa. Unlike if ever na kung pupunta ka sa lugar tapos connected ka sa internet, so meron pa ring loading or buffering na if ever magsusum ka sa mapa. So, yun yung plus ng kung bakit kailangan natin mag-download. And then if ever naman kung pupunta ka sa lugar na sabihin nating bundok, walang cell site or walang signal, walang internet, hindi mo makikita yung updated na maps. So makikita mo lang is yung plain na maps, although makikita mo naman yung mga daan, yung layout, but you cannot view the 3D mode. Yun yung isa sa positive sign dahil kung downloaded siya, makikita mo yung 3D na layout dun sa mapa. So parang Google Maps din siya. So I'm not sure kung in-integrate nila to sa Google Maps, but I think this is an Android software. Siguro in-integrate nila yung Google Maps dito sa ating controller. So I'm not sure guys ha. So let me know na lang if ever alam nyo, or comment nyo na lang dyan sa comment section para alam ko din. So ayun, pag-usapan na natin kung paano mag-download. Madali lang. So punta lang kayo sa controller nyo and then press nyo yung profile. So sa profile makikita nyo yung offline maps. Ayan. So bago nyo gawin yun, of course kailangan yung connected kayo sa internet. So dito, swipe down nyo lang tapos connect kayo sa internet nyo. So ako nakakonect na ako. So no need na. So pwede na ako mag-download. So ito. So kung makikita nyo, meron tayong rectangle na box. So yan yung coverage kung ano yung ida-download nyo sa area na yun. So sample here, andito yung location ko. Pag dinownload ko tong location na to, yan yung file size niya, which is the selected map size is about 312 KB. So ayun, screen record lang ako para at least makikita nyo rin na hindi na dito sa ating top-down na camera. So ayun, eto. Yan. So maliit lang to kasi ilang meters lang yung coverage niya. Pwede nating zoom out para mas malaki or mas malapad yung coverage niya. Ayan. So kung makikita nyo, mas lumaki na rin yung file size niya. Naging 1.3 MB na. So malaki na kasi ito, ilang barangay na yung sakop niya. Ayan. So halos dito is 1, 2, 3, 4. Pang-apat. So 4 barangays na yung kaya niya. So ayan. Meron din siyang limit kung gaano kalaki yung square box na yon. So like for example dito, tingnan nyo. So lumiit na siya. So ayan. So pag ida-download nyo lang, click nyo lang to. So like for example, ayan. Da-download natin. Tapos magpa-pop up yung name, the new region, or this is the location you want to name kung anong location man yun. So like for example, in my case, diba ito, sa barangay ko, this is here, I'm currently in Sorsogon. So, and here is my barangay, Paghaluban. So, Paghaluban, and then, yes nyo lang. And then, magda-download na siya. Ayan. Kung makikita natin, ito, okay, downloaded na pala. Ang bilis. Medyo mabilis yung internet ko. So, yung lahat ng dinownload nyo, makikita nyo naman dito sa under na downloads na tab. So, ayan. So, for me here, so kung makikita nyo, meron na akong mga downloaded dito na location. So, ito yung dinownload natin kanina, Barangay Paghaluban. But basically, meron na ako. So, just para makita nyo lang kung ano yung mukha niya. And then, dito, para sa akin kasi makikita mo yung location na yan. So, ayan, kung saan siya lagay. Pero, yung area na yan is, kumbaga, common ko na ginagawa
kung saan ako common na nagpapalipad ng drone. So dina-download ko na yung offline maps para updated yung maps ng RC controller ko. Pag-usapan naman natin yung problem dito. So actually na-mention ko na siya sa video ko sa 6 problems of DJI Mini 4 Pro, which is I will be including the link somewhere in the screen para mapanood nyo yung video kung hindi nyo pa napapanood. So eto guys, ang problem dito is meron tayong SD card. So ayun nga, meron tayong SD card dito pero hindi siya nasisave dyan. Sa internal storage siya nasisave. So for me, kung malaki yung maps na dina-download nyo, kailangan yung mag-delete kasi maliit lang yung internal storage na ito. So for me, kumbaga sa akin, kung saan yung common place na pinupuntahan ko or pinapaliparan ko, naka-download na yun sa akin. Pero pag hindi ko pa siya, kumbaga bagong map siya, tapos hindi ko naman laging ginagamit or hindi naman ako laging napapalipad doon, so dinidelete ko na yung downloaded map. So kumbaga kung kailan ko lang siya gagamitin. So ayun, mabilis lang naman siyang i-delete. Pag i-delete mo, ba yung ginawa natin kanina, ito, tapos delete. Ayan, so deleted na siya. So ganun lang siya kadali guys. So ayun, madali lang siyang gawin. I hope na natulungan ko kayo kung if ever meron man kayong katanungan or meron kayong gustong malaman, please comment down below para pwede nating pag-usapan or i-discuss ko sa inyo. I will be reviewing more videos about the DJI Mini 4 Pro para makashare ako ng knowledge or magkaroon tayo ng more information about this drone. So ayan guys, again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!